Magandang araw muli sa inyong lahat, mga kapatid. Lalong-lalo na sa mga nag-aabang sa ating pang-araw-araw na pagninilay. No? Minsan nakakatuwa rin at nakakataba ng puso na kahit paano sa napakarami nating gawain ay naghahanap tayo ng kaunting oras upang makinig man lang sa napaka-simpleng pagninilay na ito. Alam ko na kahit paano ay mabusog rin. Hindi lang ang ating katawan, ang ating puso, kundi ang ating kaluluwa. Mukhang napakabilis ng ating mga pagbasa na kumikilos. Napakabilis din ng ating kalendaryo. Ilang linggo na lang, papasok na ang buwan ng Agosto. Nakakatuwa. Kung pabago-bago man ang ating mga pagbasa, sana yung ating pagkatao, yung ating ugali ay magbago din. No? At ito ay patuloy na hinahamon tayo. Ang simbahan ay palaging nariyan para sa atin upang magbigay ng tulay na ating madadaanan upang lumapit pa tayo sa Panginoon. Kahit marami tayong mga pagkukulang, pero nariyan ang simbahan na kukup at mag-unawa sa atin. Nariyan ang Diyos na siyang ulo ng simbahan ito. Sa araw na ito ay nasa 15 linggo na tayo sa karaniwang panahon. At napakaganda ng ating mga pagbasa ngayon. Alam nyo, ang ating unang pagbasa ay kinuha sa aklat ni Propeta Amos, Kapitulo 7, versikulo 12 hanggang 15. At ang ating salmo naman ay kinuha sa Salmo 15. At ang ikalawang pagbasa ay kinuha naman sa sulat ni San Pablo sa Efeso. At napakaganda. No? Lalong-lalo na yung ating ebanghelyo. At yung ebanghelyo natin sa linggong ito, sa ika-5, 15 linggo ng karaniwang panahon, kaya nang sinabi ko, ay kinuha sa ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 16, versikulo 7 hanggang 13. At ang sabi, noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugo dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalaya ng masamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalagpay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan ng salapi, sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya tumayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, sa ating pagninilay sa linggong ito, tiyak na may mga magugulat kapag malaman nila kung saan matatagpuan ang kaganapang isinalaysay sa linggong ito sa ebanghelyo na ating narinig na kinuha sa ebanghelyo ni San Marcos. Ang pagsugo ng Panginoon Hesukristo sa 12 upang mangaral tungkol sa magandang balita at magpalayas ng mga masasamang espiritu ay isinalaysay sa ebanghelyo ni San Marcos
Kasunod ang salaysay tungkol sa di pagtanggap kay Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Sariwang-sariwa pa siguro sa alaala ng mga apostol kung paanong si Jesus ay hindi tinanggap ng kaniyang mga kababayan sa Nazaret. Tiyak na nababatid nila kung paano kasakit o kung gaano kasakit para sa Panginoong Hesus na hindi tanggapin sa bayan kung saan siya lumaki. Subalit, agad niyang isinugo ang mga apostol sa iba't ibang mga lugar sa dakong yaon upang ipangaral sa mga tao ang magandang balita at magpalayas ng mga masasamang espiritu. Magugulat siguro ang ilan sa atin sa pangyayaring ito, lalong-lalo kung babasahin natin ang kabubuan ng Ebanghelyo ni San Marcos. Isipin mo, agad na isinugo ng Panginoong Hesukristo ang mga apostol upang mangaral tungkol sa mabuting balita at magpalayas ng mga masasamang espiritu matapos ang di pagtanggap sa kanya, sa kanyang kababayan, sa lugar niya mismo, sa Nazaret. Mapapaisip tayo siguro kung hindi iniinda ng Panginoon ang sakit na dulot ng hindi pagtanggap sa kanya ng kanyang mga kababayan. Huwag nating kakalimutan na tao rin ang Panginoong Hesus. Si Hesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Bilang tao, nararanasan rin ni Hesus ang sakit dulot ng di pagtanggap. Batid niya kung paano kasakit ito at kung gaano kasakit ito para sa mga tao. Kaya ang mga apostol ay agad niyang isinugo sa iba't ibang lugar sa dakong yaon upang ipangaral ang magandang balita at magpalayas ng mga masasamang espiritu. Pagkatapos ng pagkasakit na hindi pagtanggap sa Kanya. Kung tutuusin natin, magkaugnay ang dalawang kaganapang ito. Isinugo ni Jesus ang mga apostol matapos ang hindi pagtanggap sa Kanya ng Kanyang mga kababayan. Bakit niya ito iginawa? Upang marahil ipamulat sila sa posibilidad na hindi sila tatanggapin ng mga tao dahil sa kanilang ipinapangaral. Sa pamamagitan ng pagsugo sa mga apostol upang ipangaral ang mabuting balitang ito at magpalayas ng masamang espiritu sa iba't ibang lugar sa dakong iyon, itinuro ni Jesus sa kanila na may mga hindi tatanggap sa kanila, sa kanilang pangangaral at sa kanilang ginagawa. Ang ministeryo ng mga apostol, kahit bigay pa iyon ni Jesus, ay hindi tatanggapin ng lahat. May mga mapupuot sa kanila. Katunayan, ang hindi pagtanggap sa mga lingkod ng Panginoong Diyos ay hindi isang bagong karanasan. Nararanasan ng mga propeta din ito sa lumang tipan. Kung paanong hindi sila tinanggap ng mga tao. Bakit? Dahil sa kanilang ipinapangaral. Hindi sila tinanggap. Kahit nagaling pa sa Diyos ang kanilang misyon. Katulad na lamang ng isinalaysay sa unang pagbasa. Ang mga ipinangaral ni Propeta Amos ay hindi tinanggap. Ang masaklap pa, si Propeta Amos ay tinawag pang bulaang propeta. Hindi tinanggap ng saserdote sa Betel na si Amasiyas ang ipinangaral ni Propeta Amos, kahit na ito'y galing sa Diyos. Nagsalita si Amos tungkol sa hatol ng Diyos sa bayang Israel. Bakit? Dahil sa pag-aapi sa mga mahihirap at kawalan ng katarungan. Ang ginawa ng bayang Israel noong kapanahonang yaon ay labis na kinasusuklaman ng Panginoon
Subalit, kahit na nagmula sa Diyos ang mga sinasabi ni Propeta Amos, may mga hindi tumanggap nito. Ito rin ang binigyang pansin ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa na binigay sa atin ng ating simbahan. Ano ang sabi? Ang kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ay ang sentro ng pangaral ni Apostol San Pablo. Ang Panginoon ay namatay sa krus sapagkat hindi siya tinanggap ng mga pinunong katulad ng mga Pariseo at ng iba pang mga bumubuo sa Sanhedrin. May ilang mga tumututol at naging kaaway pa. At kung titingnan natin, dahil dito dumami ang banta kay Jesus. Siya pa yung tinawag na banta sa bayang Israel. Subalit sa kabila ng mga ito, ipinasiya pa rin niyang tiisin at danasin ang lahat ng iyon dahil sa kanyang pag-ibig sa pamamagitan sa krus at muling pagkabuhay. Nahayag ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Napakalalim, mga kapatid. Ang krus at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay nangyari upang mahayag ang dakilang pag-ibig. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit hindi patag ang daan, ito'y pinili pa rin ni Jesus. Kaya ang bawat isa sa atin ay pinagpala na hindi patag ang daang tatahakin natin sa ating misyon bilang saksi ni Kristo. Hindi magiging maginhawa ang ating buhay palagi. Marami tayong haraping pagsubok. Hindi tayo pakikinggan at tanggapin ng lahat. May mga tututol at hindi magbubukas ng sarili sa atin dahil kay Kristo. Patunay lamang ito na may mga lubak ang daang tinatahak ng mga saksi at mga misyonaryo ni Kristo. Kaya kung bigyan natin ito ng koneksyon sa ating buhay bilang misyonaryo, siguro naranasan din ninyo na minsan sa mga magagandang intensyon na pwede nating gawin, halimbawa sa pagpapatibay pa ng relasyon natin sa pamilya, pagtulong natin sa ating kapwa, minsan nabibigyan ito ng malisya. Yung mga magagandang ginagawa natin, hindi ito maunawaan ng iba. Kung ano-ano na lang ang posibleng sasabihin nila sa atin. Pero gaya ng sinasabi sa ating banal na kasulatan, normal ito. Parang iniisip ko parang isang puno ng mangga. Alam mo, ang puno, pag maraming bunga, marami ang magkakagusto sa punong yon. No? Hindi lang nila kunin yung bunga sa pamamagitan ng pag-akyat, kundi babatuhin pa, baliin yung sanga, makakuha lang ng bunga. Posible kayo naranasan nyo rin yan sa buhay. Ako bilang pari, sa loob ng 13 taon, napakabata ko pa sa ministeryo ng pagkapari. Pero bilang Karmelita sa loob ng 16 na taon, marami rin akong naranasan. Karanasan na minsan hindi ko iniisip na yung kabutihan na ginagawa ko sa aking kapwa ay magiging masama. Kung sa English pa yung tinatawag natin na we cannot please everybody. Though that our intention of helping is good, but still there are some who will really misinterpret or misunderstand the goodness we are doing to others. Pero alam natin na kung ang ating misyon at ang ating objective at ang ating layunin ay maganda, sabi ng Panginoon, patuloy lang.
Because at the end, ang katotohanan ay talagang lalabas. Kaya mga kapatid, sa ating simpleng paraan, sana patuloy tayong kumilos bilang saksi. No? Yung 1 piso, 2 piso, 3 pisong ibigay natin sa iba na walang-wala. Para sa atin, that is only an ordinary things. And yet, that ordinary things becomes an extraordinary to others. No? Buong buhay nila, hindi nila tayo makalimutan. Buong buhay nila, iisipin nila na isa sa mga oras ng buhay nila, may isang taong nagbigay pansin at tumulong sa kanila. At yung pagtulong na iyon ay nagpapakita at nagpapatunay na ikaw, ako, tayong lahat na gumagawa nito ay naging saksi sa totoong buhay na presensya ng Diyos at naging saksi sa pag-ibig at awa ng Diyos. Naway patnubayan tayo ng Panginoon sa araw na ito, sa araw ng linggo. Sa naway nabusog muli ang ating kaluluwa upang maging malakas tayo at patuloy na tumatahak sa hamon ng buhay araw-araw. Sa ating panalangin, Panginoon, basbasan mo kami. Lalong-lalo na sa panahon na kami ay nahihirapan. Lalong-lalo na sa panahon na hindi kami nauunawaan. Kahit ang aming layunin ay para sa kabutihan, hindi namin maiwasan na may iilan pa rin sa aming kapwa na nagbibigay ng masama sa kabutihang aming ginagawa. Panginoon, bigyan mo pa kami ng lakas at tibay sa aming puso, sa aming pagkatao at sa aming pananampalataya. Huwag mo kaming iiwan. Huwag mo kaming layuan. Basbasan mo kami palagi. Lalong-lalo na ang aming mga gawain. Ang aming pamilya, ang aming mga anak, at ang aming mga kapatid na mas lalong nangangailangan ng iyong awa at biyaya. Amen.